ang ating minamahal na kapatid. Ayan po, no, hello po sa inyong lahat at welcome sa aking channel. At eto, no, Senador Amy Marcos, hindi biro na humarap siya dyan sa harap ng maraming tao. Lalo't lalo pa, controversial ang kanyang kapatid. Hindi rin kasi biro na yung dinadanas nilang pamilya dyan at ngayon, napaka-controversial ng kanyang kapatid. Kaya eto, naiintindihan natin sa bidyong ito, may papaliwanag niya kung ano na ang kahihinatnan updated ng kanyang kapatid. Sana maintindihan natin si Senador Amy Marcos na mabigat ang kanyang dinadala ngayon, sapagkat bandang huli sila pa rin. Kumbagay, ang magdadamay sa'yo, pamilya mo pa rin, kapatid mo pa rin. Kaya itong politika, kailangan isang tabi mo yan. Kung kinakailangan ay isakripisyo itong pamumulitika natin, alang-alang sa ikagaganda ng bansa natin. Kaya ito po panoorin po natin ang bidyong ito na kung saan talagang ewan ko, maraming tao ang napaiyak dito sa nangyari. Sa bandang huli, sa bandang huli, mapapansin ninyo, bandang huli, iba na yung emotion ng mga tao. Hindi na yung talagang kala mo parang nasa sabong sigaw ng sigaw. Pero bandang huli, dito nila maintindihan kung ano ang nasa saloobin ni Senador Amy Marcos. Panoorin po natin. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Marcoleta. Senador Manong Dante Marcoleta. Yes. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Tama naman. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Kasi unang-una, hindi naman talaga madali ang maging Marcos dahil meron na silang history kung paano pinatalsik ang kanilang ama. Kaya hindi madali. Napakahirap po nung ginawa nila na may angat uli ang pangalan hanggang sa ma-re-elect, kumbaga makabalik sa politika ang mga Marcos sa pamamagitan ng pagtitiwala ng mga taong bayan sa kanila. Pero hindi po madali yun, sa totoo lang. Kumbaga kailangan pa ng pagpupromote ng nakarang administrasyon na Pangulong Duterte. Kumbaga inangat ng mga Duterte ang kanilang pangalan, di ba? Kasagsagan ng mga Duterte, talagang hindi niya nakalimutan ng mga Marcos. Nangasabi nga ni Pangulong Duterte, kailangan sa susunod na para sa ikakaunlad ng bayan, kailangan mayroon pang isang Marcos na katulad ng senior ang makaupo sa gobyerno. Ganun ang sinabi dati ni Pangulong Duterte na nagtiwala naman, di ba? Pero nangyari, ano nangyari? Siya pa ang napahamak, si Pangulong Duterte pa. Di ba? Yan po, panoorin po ulit natin. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko,
ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag Sinasakripisyo. Kumbaga dito pa lang sa pagpasok ng speech ni Senador Amy Marcos, sinasakripisyo na po. Kumbaga, ito na, hinaharap niya na ang dapat mangyari sa ating bansa. Hinaharap niya na. Kumbaga, kinapalan niya na yung mukha niya, di ba? Kahit na talagang unang-una pa lang, nagbubu na yung mga tao. Nagsisigawan na. Nakakala mo, nasa sapo, di ba? Ito. ang sarili kong konsensya bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, Dito pa lang kasi, no, hindi pa lang nila alam ng mga taong bayan kung ano yung sasabihin ni Senador Amy Marcos. Baka yung iniisip ng iba yung iniisip ng iba na baka yung sa kurakot o corruption. Sa bagay, may connection naman yan. Di ba? Papunta sa corruption yun. Papunta sa pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa at pagbagsak na rin ng kahirapan ng ating bansa. Doon niya nakakonek kung bakit niya ito isisiwala para matuldukan na. mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Matagal na kasi yan, gawain niya. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Kaya, eto no, kaya nagtataka ako, no. Bakit hindi niya nakuha ang tapang at galing at talino ng ama niya, ni PBBM, sa ama niya, kung bakit hindi niya nakuha. Dahilan nga dyan sa nangyari yan. Di ba? Nung tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Kaya tinan yung mga reaksyon ng mga tao. Di ba? Doon, nagulat. Pero hindi naman nakagulat. Matagal ng usap-usapan na kay Pangulong Duterte pa lang ay matunog na yan. Pero din sa INC na yan, etong rally sa INC, dito na nila, nagulat sila dahil hindi nila akalain na sasabihin ito ni Senador Amy Marcos sa harap nila. Kumbaga, buong mundo na ang makakapanood nito. Kaya magugulat ang mga ibang bansa at makakarating sa ibang bansa ang sinabi nito ni Senador Amy Marcos na talaga namang baka hindi tayo pasukin ng mga negosyante dito sa ating bansa. Ayan ako ang nakakalungkot dyan. Pero, kumbaga, mas maganda na to na ginawa ni Senador Amy Marcos dahil may pag-asa pa. Kumbaga, 3 taon pa ang guguli natin. Sana naman na pakinggan ni Marcos Jr. ang sinasabi ni Senador Amy Marcos na umuwi na sila.
Oho. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Go. Kaya nga, ay nagnapansin nyo, no? Nagsitalunan yung mga tao. Dahil yun yung magiging susi at magkakaroon ng butas para sa mga sa bayan na ito ang Pangulo natin ay addict daw. Sabi ni Senador Amy Marcos na kumbaga ito ang problema natin. Ito yung pinakaugat ng problema natin. Dahil na ang problema natin ay addict daw ang ating Pangulo ayon kay Senador Amy Marcos na ito talaga ang ugat ng problema ng ating bansa. Paano ka nga ba naman makakapag-drive? Diba? Halimbawa, driver ka. Paano ka makakapag-drive? Paano ka ikaw bang may hawak na manibela? Ikaw ang magdidesisyon para sa ating bansa. Pero ang problema, addict ka. Addict ka, sabi ni Senador Amy Marcos, Pangulong Marcos. Sabi ng inyong kapatid na si Senador Amy Marcos. Ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Grabe, no? Talagang spoiled po, spoiled. Sa ibang bansa, kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon. Pakasalan mo na si Lisa Satanas. Siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Yan kasi yung nating mga Pilipino. Ang laki ng pagkakamali ko. Porkit nag-asawa, mananahimik. Lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong Maling-mali. sa droga. Yun na, maling-mali ang ginawa nila. Akala kasi mananahimik na. Porkit nag-asawa, ay lalagay mo sa tahimik. Parehas pala silang mag-asawa. Pero problema rin, pati asawa, lugmok na rin. Buong pamilya, lugmok. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Diba? Paano ka makakapag-isip niyan? Kumbagay, umaga, wala pang laman ng tiyan mo. Pero ang talagang ang almusal mo, marijuana. Diba? Yung utak natin, kinakain na ng sistema ng droga. Kaya mahirap nang makakapag-isip ang isang tao. Kumbagay, tamang hinala na yan eh. Diba? Yung mga, yung mga... Kaya nga, grabe eh, diba? Imagine, yung mga utang na loob sa'yo, may utang na loob ka sa isang tao. Tapos, ganyan nga ng sitwasyon mo. Tamang hinala ka. Dahil nga bangag, kaya may tamang hinala. Di pati yung pinagkakautangan mo ng loob, na kagaya ni Rodrigo Duterte, pinaghinalaan mo kasi tamang hinala ka nga dahil bangag ka. Diba? Kaya yun, pinatapon nila sa dahig. Kumbaga, walang patawad sa tao na 6 years na. Talagang napapaligiran siya ng mga taong matitino, hindi nagdodroga, pero ang kaisipan ay pagnanakaw. Iyak po ng iyak. Umiyak po. Hapon sila. Yeah. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada. Yan, yung mga kabatch ni Marcos. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang
mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, Nako. si Edvi Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Ito yata, Naging ibig malabo sabihin sa amin ang lahat. ayan po, no? Yung pagkatalo niya, dyan yata siya na frustrated. Bukod sa pagkaging frustrated niya dahil nadaya siya, natalo siya, nadaya siya, yan, ibinuhos niya na lang ang oras niya diyan sa pagdodroga. Talagang binuhos niya. Kaya kumbaga, kinain na ng droga ang utak niya. Na sa pagkakaalam ko diyan na yung paghihiganti na gagawin. Na wala ng pagmamahal sa taong bayan. Kumbaga, natalo siya Di ba? Baka iniisip niya hindi siya binoto ng mga taong bayan. At yun nalulunlalo siya sa ipinagbabawal na gamot. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Ito yung yung 2012 na nangyari. Na-hearing yan sa Senado. Kaya lang ang problema, nung umatin si Maricel Soriano, naging kumbaga, hindi siya pinagsalita. Puros mga, kumbaga, binaby pa. Grabe. Pero diyan sa sinabi ni Senador Amy Marcos, talagang totoo na si Maricel Soriano. Totoo. Di ba? Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si... Dito kasi, kaya siya nagmamakaawa dyan. Dahil para maiwasan na matukhang at madisgrasya si Bongbong Marcos. Kaya pinagpilitan niya. Nagmakaawa kasi kay Pangulong Duterte. Kaya nga niniiwasan na matukhang. Kumbaga may pagtatakip pa sila noon. Ayaw pa nilang aminin na nagdodroga nga si BBM. Mahal niya nga di ba? Mahal na mahal niya. Kaya pinagtatakpan niya pa yan noon. Iwasang madisgrasya. Oo nga, para baka madisgrasya ang panakapanahon pa naman may nasasawi, di ba? Sa mga pusher. At ito, tuloy po natin. Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit.
Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, na lamang nalaman ko na Kapag ka kasi dinala na sa St. Luke ang isang drug addict, ibig sabihin, malala na po. Kumbaga, gagamutin nila para hindi ma-overdose. Yun na yung talagang, kumbaga, malubha, high na high ang isang pasyente. Kaya pinapakalma yan. Dadali na sa St. Luke. Ganyan kalala, di ba? Ibig sabihin, malala na. ay ang paggamit niya sa mga party, nagarapalan, naghahain ng droga. Imagine. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang mic. Imagine, sa kasagsagan ng party, maghahain daw ng droga. Ang ibig sabihin, maraming taong nakakita. Di ba? Maraming taong nakakita sa kanila. Kumbaga, sinabi nga, garapalan. Ay, di na nahiya. Ibig sabihin, marami nang makakalam, pero hindi pa rin pinapansin dahil underprotected nga eh. Kumbaga, pinagtatakpan ng mga kabinete, congressman, senador, na yung mga eskenaryong yan, hindi paniniwalaan dahil nga hindi lumalabas sa social hindi lalo na yung mainstream media. Nababalitaan ba ninyo sa social media? Wala, di ba? Tinatakpan din kasi ng mga social media. Kasalanan din ng social media. Ngayon, kayong mga kasalanan ng mainstream media. Kaya diyan kayong mga mainstream media bayaran, kayo rin may kasalanan. Alam niyo bakit? Kaya lumala tong ekonomiya natin. Kaya bumabagsak tong Pilipinas natin, itong bansa. Dahil sa kagagawa nyo, pinagtatakpan nyo ang kabulukan at kabalastugan ng gobyernong ito. Lalo na yung Pangulo niya. Microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Mas marami pa sa kinakain, di ba? Tayo kumain ng 3 times a day, sila 4 times a day kung gumamit ng droga. Pampapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ganyan naman ang mga pulburonik eh. Nangangako na magbabago na sila. Pero pabalik-balik din yan. Meron nga, di ba, 5 years nagparehab, pero bumabalik pa rin. Kaya, hindi na katiwa-tiwala yung mga pulburonik na addictus na mga yan. Kagaya ni, eto, nagtiwala eh. Si Senador Amy Marcos eh. Hindi niya alam na niloloko pala siya. Nagsisinungaling na. Tamang sinungaling sa tamang panloloko at tamang bangag talaga. Diba? Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Yun. Naging magkatandem sila. Mahirap. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Pambubudol Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ako na itsapwera. Yun ang Kahit simula. ganon, nangampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang
Yan ay simula na magkalimutan na pag nasa pwesto na. Di ba? Ganyan na talaga. Ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana. Dahil may nagsumbong Dapat sa akin mula kaya. sa kanyang campaign team na Kinalimutan ka na ng gumagamit kapatid na mo. naman siya. Nakalimutan ka na. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid Oo, niya, yan, isa pa yan. nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Loko-loko eh. Sinabi Mga nilang taong gusto ko nakapaligid. na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi. Grabe kasi, no? Alang-alang sa corruption. Yung kapatid, kakalimutan mo na yung kapatid mo. Hindi si... Kumbaga, maraming taong nakapaligid sa kanya na nagmamaniobra sa utak niya. Di ba? Isa yan sa mga problema. Alam niyo kung bakit. Pinupuno na nila ng pinupuno na mag-addict si Pangulo. Pasusubuin nila ng pasusubuin ng pulburon para mawala ng kumbaga para mawala sa sarili. Ngayon sila naman ang gagalaw para sa mga sila ang magmaniobra sa ating bansa. Ganun ang ginagawa nila eh. Di ba? Para sa korupsyon, alang-alang sa korupsyon. Ganyan ang nagagawin nila. Kaya ngayon, tuloy, ano nangyari? Eh di bilyon-bilyon. Trilyon ang nawawala. Trilyon ang ninakaw. At trilyon ang binulsa. Dahil nga, pinupush nila ng pinupush na mag-addictus at kumain, sumihot ng pulburon. Si Pangulong Duterte. Ganyan po ang nangyari. Tinutulak nila para mawala ng wala sa sarili. Ngayon, para mabola nila ng mabola. Kumbaga, kung ano na yung sasabihin nila, mapapauo lang nila na mapapauo. Para, bangag na nga di ba? Addictus na nga Kumbaga, high na di wala na sa sarili. Di oo na lang ako. Kaya ganyan ang nangyayari. Totoo yun! Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Masali Pero mo. pinaparating sa akin na hindi siya lulong. At minsan na lamang tuwing nagpa-party, hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala. Dapat, at hindi naniwala ka mawalan na. ng pag-asa. Dapat Noong naniwala ka nanalo na. siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Yun ang problema. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Harap ka na Yun nga Dahil ang problema. lantara na doon May ang nangaharang. inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hinaharap ka na kasi. Hindi ba lang nila nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Lumanan. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Grabe. Nagtatago sa kabaitan niya ang Wala. pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Kasi ang may hawak na manibela siya Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng Oo, mga yun. ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng Ito, no? Kapag once na nakababayan si President BBM, yung mga nakapaligid sa kanya, iiwanan siya yan. Kumbaga, hindi lang iiwanan. Tatablayin siya niyan. Kapag nakapwesto na yan, yung mga yan. Kapag yung mga buhaya at mga ganit sa kapangyarihan na pumapaligid,
Siyempre, mga sindikato yan, di ba? Na pumapaligid sa kay PBBM. Kapag once nawala sa pwesto yan si PBBM, diyan naman na-atake ang mga yan. Iiwanan. Bukod sa iiwanan, tatablayin na yan. Hindi ko alam kung ipakukulong na yan. Lahat ng mga kasong ibibigay nila dyan kay PBBM. Iwanan nga. Yan yung mga ganit sa kapangyarihan. Yung mga nasa Malacanang. Lalo na. Yung mga Remulyang yan. Sigurado yan. Di ba si Boying Rimulya naging cabinet member yan ni Pangulong Duterte? Di ba? Tapos pagkatapos ni Pangulong Duterte, naging cabinet member din yan. O di ano nangyari? Siya pa ang nagpa-talsik kay Pangulong Duterte sa dahig. Kaya si Boying Rimulya. Grabe, no? Publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos, pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Kasi iyan nga yung nakakatakot sa ating bansa eh. Kapag tumagal pa ng 3 taon, uutang lagi, taon-taon, umuutang ng trilyon-trilyon. Saan napupunta yung mga inuutang na yun? Eh di na ibubulsa rin eh. Kaya nga, lalong lumalala, lalong sumasadsad. Kaya nga sabi ni Rowena Guanzon, ang ekonomiya natin, sadsad na. Na dating tayo ang top 5, ay, ako magay tayo ang sa 5 taon, tayo ang na uungusan natin yung mga ibang bansa. After 5 years, tayo na ang nasa ukulelat. Diba? Edukasyon, kulelat eh. Kaya ito nga yung pinaka dapat ingatan natin. Na ito nga yung talagang risk ng ating bansa. Itong mga pagbubulgar na to is salamat sa iyo, Senador Amy Marcos. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit na ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday sa confidential fund. Ito yung magiging kumbaga utang na loob ni Bongbong Marcos sa mga nakapaligid sa kanya. Diba? Yung mga taga-survive, yung mga protector. Kaya itong si Tuta Soto, si Pink Lacson, ano kaya masasabi nila rito? Kayong mga pakana ng lahat ng ito eh. Kung bakit
yung investigasyon natin paurong. Dahil pinoprotektahan nyo Tuta Soto, Pink Lacson. Mga walang kwenta na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Yan, malaking kasalanan nila yan. Sana may mapaglagyan sila dyan. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Oo, mas malupit talaga. Gala ng pagtatakip Grabe sa ang kanya kapatid. ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Mahiya talaga. Para pang nauulit ang Wala nang hiya. bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. Grabe. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. Yan, nakakapangilabot. November Tumatama, 17 mga nambe. din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. Yung nabudol. November 18 po, Pambubudol. bukas, ang ikatlong araw natin. 9 na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Ayan yung iniisip niya. Diyan iniisip ni Senador Amy Marcos na utang na loob niya. Utang na loob ng kanyang pamilya. Sa pamilya Duterte. Na talagang napuldukan na yung paghihirap at pumilit nilang mabigyan ng magandang libingan ang kanilang amang apo. Kaya tuwa si Senador Amy niyan. Kaya yan hindi niya nakakalimutan. Hindi niya nakakalimutan dahil nasa katinuan talaga si Senador Amy Marcos. Yung kapatid niya, nasa katinuan ba? Na hindi na tumatanaw ng utang na loob. Ganyan talaga yung mga bangag. Tamang hinala na lang sila. Hindi na sila yung, kumbaga, ang hinala nila kakalabanan sila ng Duterte. Kaya yun nasa pag-iisip ni Bongbong Marcos. Kapag ikaw ay isang addictus benedictus na sumisinghot ng pulburon, wala na sa utak mo. Kaya naman gumagana, nasanay na sa pulburon yung utak ni PBB dahil kapag ang isang hindi nakapagsinghot ng pulburon ay nawawala na, nahihirapan na mag-isip. Nasanay na sa pulburon Kaya kailangan niya suminghot ng pulburon para makapag-isip siya ng tamang hinala. Makapag-isip siya. Ganun. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero Puro alam stress. kong ito ang dulo at Stress na yan. hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik Inspirado. Grabe dahil Wait. nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Ayun ang malala, di ba? Malala na. Kung sabihin, malala na. Imagine, pati mga anak gumagamit. Hindi mo na disiplina. Dahil sa ikaw ay talagang lulong na. Malala na. Pati yung anak mo nadadamay. Grabe, no? Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak. Imagine. Di ba? Mag-aalok pa. Ayan yung kinakatakutan ni Senador Amy na madamay ang kanyang anak at maging addictus benedictus na rin. Dahil dyan sa pag-aalok ng pamilyang mag-ina na yan,
At tinan nyo, mapapansin nyo si Sandro Marcos di ba? Tinan nyo yung mata. Luwang-luwa, di ba? Kasi baka hindi natin masabi. Sabi daw, yan. Sabi ni Senador Amy Marcos, pati si Sandro, sabi daw, yan, na gumagamit. Grabe. At iba pang mga kamag-anak, yan ang hindi ko na mapapalampas. Grabe. Sa loob Pamilya mo ng na. halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa... Kaya nga baliktad na ngayon. Dati nung nanalo si BBM, ibig sabihin, bumalik na yung pangalan niya, nakabalik na ang Marcos. Pero anong ginawa niya? Wala. Naging mahina siya. Naging korupsya siya. Masahol pa sa korupsyon. Talagang buhaya. Maihanay ka sa hari ng mga buhaya. Aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan, takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Siyempre, bukod sa sa pagsasaayos ng kalusugan, mag-resign na. Dapat mag-resign na, di ba? Tapos, pagkatapos mo mag-resign, doon mo ayusin ang sarili mo. Magpagamot ka na, gano'n, di ba? Magpagamot ka na. Yan ang sigaw ng taong bayan. Mag-resign ka na. Galit na ang taong bayan sa'yo. Kapag
kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro Walang-wala na talaga sa katinuan. Pati kapatid niya, nakalimutan niya. Tapos, ang talagang pinakikinggan niya, yung pinsan niya. Hindi lang ang pinsan niya. Yung mga tao dyan sa Malacanang na nakapaligod sa kanya. At talagang nag-ano dyan yung asawa niya. Siguro, ang nag-uusap-usap na lang dyan yung pinsan, yung asawa at mga miyembro ng mga taong nakapaligid sa kanya. Parang si PBBM out of the place na yan Kumbaga, busy-busy na sa pulboronic di ba? Ayon kay, ayan, di ba? Sabi nga ni Senador Amy Marcos na gumagamit talaga ng pulburon. Yun nga ang talaga nangyayari. Di ba? Ayon kay Senador Amy Marcos, Puro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Hindi naman mawawala talaga sa diba? Hindi talaga mawawala sa magkakapatid yan. Kasala ang kapatid mo. Kapag nagsisi, di patawarin, di ba? Kapatid mo yan. Kahit anong mangyari, kapatid mo pa rin yan. Di ba? Yang ginagawa ni Senador Amy Marcos na pagbubulgar dito sa taong bayan. Isinasalba niya na ang kapatid niya na mas lalong, kumbaga, after 3 years pa na baka mas lalong lumala. Yung kalusugan niya, unti-unti siyang madededo niyan, sigurado. Eto, sa pag-iisip ko, baka lalo siyang dinodroga ng mga tao nakapaligid sa kanya. Para hanggang sa madedo siya. Baka ganun ang ginawa. Siyempre, after 3 years, wala na. Yari. Wag namang sana. Dahil nga, ang nagsabi na nagdodroga si PBBM ay ang kapatid niya. Ayan, sabi ni Senador Amy Marcos. Pero, mas lalo siyang nalulugmok